Ang pasukin mo ay sabong, dalawa lang kung ikaw ay sugarol, sabong at kasino. Yan ang sikat na mga sugal. Pag sa sabong ka, mahirap o mayaman ka, pareho lang yan. Pag sa sabong ka, walang 5 minuto, malalaman mo na o panalo ka o talo ka dyan. Kasi pag salpukan ng mga manok na yan, ang saya. Malaman mo na talaga kung sinong yung natumba o kung sino yung namatay. Ang saya talaga. Hanggang sa yung dala mong pera, nauubos mo na ng taya. Sampu lang natin, nanalo ka ng isa. Pero ang talo mo 3 na. Hindi mo na mamalayan, pag manalo ka ng isa, pakiramdam mo, bawi ka na. Pero ang totoo, luging-lugi ka kasi 3 talo mo, isa ka lang panalo. Dahil sa masaya, ang gagawin mo ngayon, mangutang ka. Kasi mayroon dyan na nagpapautang sa loob ng sabungan. Ganun yun. Hanggang sa mangutang ka na, hanggang sa itaya mo na yan dyan lahat, yung mga inutang mo. Halimbawa, naubos mo na o may nanalo ka ng isa. Hindi hinto ka na dahil wala ka nang magawa. Natalo mo na lahat na inutang mo. Ganon ang mangyayari sa sabong. May babae at lalaki din dyan. Pag sikat ka dyan magpusta, titingnan ka rin ng mga babae dyan. Pag interesan ka rin ng mga babae dyan. Lalo na kung mayabang ka. Ganon din. Pag mayabang ka dyan, siyempre kahit inutang mo lang yung pera mo, taya ka pa rin ng taya kasi mayabang ka eh. Ipakita mo na talagang mapera ka. Ganon yung mga mahirap. Pero pag sa mga mayaman, okay lang yan kasi wala yan sa kilingkingan ng kayamanan nila. Sa kasino ganon din, pag kasino ang pinasok mo. Sa kasino, isang tayuan mo lang doon. Kung magkano ang tinaya mo, walang 2 minuto, 30 minutes yan. Malaman mo na kung panalo o patalo ka. Ngayon, siyempre, pag nakita ng mga babae dyan na medyo magaling ka magtaya dyan, umpukan kanila yan, manunood yan sila sa'yo. Targetin nila, malaman nila na marami palang pera to. Kung mahirap ka lang, nagpapasikat ka, inutang mo yung pera mo, ubusin mo dun kasi nagpapasikat ka, may maganda kang nakikita kasi targetin mo yun eh. Hindi mo alam, tinatarget ka rin pala ng babae na yan kasi malakas kang magtaya. O ganun lang yun ang labanan dyan. Isang tayuan lang sa kasino yan. O di sige magpasikat ka ngayon, lalo na kung mayabang ka. Magpasikat ka ngayon, ubusin mo yung inutang mo. Yun pala, pag mahirap ka lang, kaya ka pala nangutang yan, hindi alam ng asawa mo, ipambayad pala yan sa upa, sa tubig, sa ilaw, sa mga bayaran ninyo sa bahay ninyo. Inubos mo sa kasino. Ngayon, pag inubos mo na sa kasino, pagdating nyo sa bahay mo, may tinatarget ka ng babae, masaya ka. Pagdating nyo sa bahay nyo, awayin ka ng asawa mo dahil naubos mo yung pera na inutang mo. Hindi mo na nalalaman yan. Nag-away kayo ng asawa mo. Ang iniisip mo yung babae na nakilala mo. O di, siyempre ikaw masaya ka lang. Hindi mo iniisip yung mga bayarin sa bahay. Yung asawa mo ang problemado. Hanggang sa away kayo ng away, wala kang pakialam, basta masaya ka sa iniisip mo. Ganun at paulit-ulit ng paulit-ulit lang ang gagawin mo. Hindi mo nalaman, bumagsak ka na pala. O, pag singilin ka na ng inutangan mo, ano ibabayad mo? Dahil wala ka nang ibabayad. O, hindi targetin ka ngayon. Targetin ka ngayon ng inutangan mo. Pupunta sa bahay nyo, singilin yung asawa mo. Nagugulat na lang yung asawa mo, bakit may sinisingil ka, saan ka nagkautang. Yun pala, yung asawa mo ay nabaon na pala sa utang. O anong gagawin nyo? Dahil sinanla niya na yung bahay mo, sinanla niya na yung kotse mo pag mayaman ka, sinanla niya na yung lahat ng mga ari-arian niyo kung ano, kasi lulong na sa sugal na yan. Hindi nalalaman ng asawa mo. O ano pa mga nangyayari sa'yo? Hanggang sa ma-stress ka, iniwan ka ng asawa mo, iniwan ka ng mga anak mo. O ano pa, hindi wala ka nang na mapupuntahan dahil kinuha na yung bahay mo. O lalapit ka sa mga kamag-anak mo, hindi ka tutulungan ng mga kamag-anak mo kasi sabi nila, isipin nila yan, noong maganda ang buhay mo, anong ginagawa mo? O di ba? Ganun din mga kaibigan mo, iwasan ka na nila kasi alam na nila na wala ka ng pera. Ayaw na nila yan sa'yo, hindi yan sila didikit na sa'yo kasi wala na silang pakinabang sa'yo. Ganun yun.
Ngayon kung iyan ang gusto mong buhay at iyan ang mangyayari sa'yo, iwanan ka ng mga anak at asawa mo, hanggang sa ma-stress ka, masiraan ka ng ulo, ano pang punta mo? E di, mandaluyong na. Ganun lang yun kasimple ang buhay kung hindi ka matuto, kung hindi mo pag-isipan mabuti, gastusin ang pera mo.